Sa ibang mga balita, naniniwala ang ilang senador na marami pang nalalaman si dating Technology Resource Center Chief Dennis Cunanan hinggil sa pork barrel scam. Kasunod ito, nais ng ilang senador na ipasuri kung maaari nga bang maging state witness ang dating opisyal. Yan ang balitang hatid ni Dennis Cortez. That a certain NGO and only that NGO can be given the project. Naniniwala ang ilang senador na marami pang nalalaman si Dennis Cunanan hinggil sa pork barrel scam. Ito'y matapos sumarap sa investigasyon ng Senado. Giit ni Senador Grace Poe, hindi siya lubos na kumbinsido sa mga pahayag ng dating opisyal. Umaasa ang senador na ibubunyag ni Cunanan ang lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang transaksyon. Para sa akin, tignan din natin ang pananagutan nila sa kanilang sariling pagkakadawit. Ayaw niyang aminin yung mga ibang bagay. Aring tanggapin natin ang kanyang testimonya sa ibang bagay, pero suriin din natin kung siya ba'y talagang makatotohanan sa lahat-lahat ng aspeto nito. Samantala, ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago, malinaw anya na may namumuong sabwatan sa mga mambabatas na nadadawit sa scam. There appears to be a conspiracy among these three because the documents that they purportedly signed and are required by the TRC for the release of funding, namely the project proposal, the summary of the project proposal, the endorsement letter by the senator, and the memorandum of agreement signed by the senator. All three, in the case of all three offices of the senators, Enrile, Estrada, Revilla, the format and even the phraseology is exactly the same. It looks like they were just copied from each other. Matatanda ang idinitalye ni Cunanan ang naging transaksyon ng mga mambabatas sa TRC hinggil sa mga proyekto nito. Mismong sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Ramon Revilla Jr. at staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Atty. Reyes ang nakausap anya noon sa telepono. Gayunpaman, ayon sa ilang senador, kinakailangan pa rin ikonsidera at timbangin ang naging testimonya ng mga whistleblowers. Tila hindi kasi nagtutugma ang kanilang mga naging pahayag para mapalakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Nais naman ni Senador JB Ejercito na matapos na ang pagdinig, lalo pat ito na ang ikasyam na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Well, ako gusto ko matapos na ito, no? So the Senate could move on, the institution could move on kasi lalo tumatagal, siyempre yung marami pa tayong trabaho dapat gawin na naapektuhan. So ako rin gusto ko na magkaroon ng closure ito. Kaya nagtataka ako ba't may maraming nadadagdag mga state witness, gayong sabi nila noon, airtight na at malakas na yung kaso. Una nang iginiit ni Cunanan na hindi siya tumanggap ng kickback sa mga maanumalyang transaksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.